Nag-umpisa mga idol ang chapter 411 sa eksena kung saan kinakausap ni Balsamilko sa Benjamin ukol sa magaganap na prosesyon ng mga labi ni Prince Hulkenberg sa barko. 8 AM, day 12 ito ng paglalakbay ng Black Whale. Ibig sabihin mga idol, ang chapter 411 ay isang pagbabalik tanaw sa mga nangyari. Dahil kung inyong matatandaan, ang chapter 410 ay nasa alauna na ng hapon. Nalaso na si Benjamin at naideklara na ang martial law. Sumang-ayon si Benjamin sa magiging schedule ng prosesyon ng kanyang kapatid na inilatag ni Balsamilko. Ang hindi niya alam ay kapatid niya ang kanyang kinakausap at sa ngayon ay nasa loob ito ng katawan ng kanyang pinagkakatiwalaang sundalo. Lumipat ang eksena sa Justice Bureau sa Tier 2 kung nasaan ang ikasampung prinsesa na si Cacho, ang kanyang guardian na si Melody at ang Deputy Chief Prosecutor ng Justice Bureau na si Kaiser. Pinag-uusapan nila ang ikalabing isang prinsesa ni si Fugatsu. Natutulog pa din daw hanggang ngayon ang batang babae para bumawi ng lakas dahil sa sumpang unti-unting pumapatay sa kanya. Tinanong ni Cacho kung siya ba ang posibleng dahilan nito dahil nga isa na siyang guardian spirit beast at alam natin na ang mga nilalang na ito ay kumukonsumo ng nen ng prinsipeng kanilang binabantayan. Itinanggi ni Melody ang hinala ni Cacho. Sinabi niya na lubhang kailangan ni Fugatsu ang tulong ni Cacho para mabuhay. Sumingit si Kaiser sa usapan sa pagkasabing kailangan na din nilang maghanda para sa kanilang mga plano habang abala ang lahat sa magiging prosesyon ng mga labi ni Hulkenberg. Kung inyong maaalala mga idol, pinaplano nila na pasukin ang silid ng ikapitong prinsipe na si Lazarus upang tapusin ito dahil naniniwala sila na ang prinsipe ang sumampa kay Fugatsu. Kung anong mangyayari sa planong ito ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Ipinakita sa susunod na eksena ang silid ng ikalawang prinsesa na si Camila. Sa loob nito ay ang kapitan ng mga guardian ng prinsesa na si Sarahel. Mukhang isinumpa din ang hitsura ni Sarahel pero nilamukos niya ang kanyang pagmumukha, nag-makeup at nag-wig siya para mabago ang kanyang hitsura patungo sa isang babaeng ibang-iba ang hitsura sa kanya. Mula sa pagiging sundalo, nagbihi si Sarahel para maging isang tagasilbi o katulong kaya pinuri ng mayordoma na si Fukitake ang kanyang hitsura. Sinabi ni Sarahel na nagiging makakalimutin na ang matanda dahil hindi ata nito naalala na ganito talaga ang hitsura ni Sarahel at ang kanyang pangit na mukha habang sundalo ang tunay na pagbabalat kayo. Si Sarahel mga idol ay isang have-nots o mga mababang klase ng tao sa lipunan ng Kakin. Pero dahil kay Camila, nagkaroon sila ng karapatan at pagpapahalaga kaya sobra-sobra ang dedikasyon ni Sarahel sa misyon ng pag-ubos sa mga prinsipe upang mabayaran ang utang na loob nila kay Camila. Ang prinsesang papaslangin ni Sarahel ay ang ikalabing-4 na si Wobble. Ibinalita ni Fukitake na tuloy pa din ang kanilang misyon. Sinang-ayunan ito ni Sarahel at sinabi niya na kailangan talaga nilang malaman kung meron nga bang non-exorcist ang barko o ang kanilang mga kalaban. Kung inyong maaalala mga idol, sila Sarahel ay nagtatagli ng mga nen abilities na susumpa sa prinsipeng nakatalaga sa kanila sa oras na magpakamatay sila. Ang sumpang ito ay mawawala lamang sa tulong ng nen exorcist kaya gusto nila malaman kung meron nga bang mga ganito sa barko. Tinanong ni Fukitake si Sarahel kung ilang araw sa tingin nito aabuti ng sumpa bago mamatay ng tuluyan si Wobble. Sinabi ni Sarahel na 1 linggo kung i-activate niya ito habang nasa magkabilang silid sila. Pero kung magiging maswerte daw siya at nahawakan niya ang prinsesa habang ina-activate ang sumpa, tiyak na mamamatay si Wobble sa parehong sandaling iyon. Ibinili ni Sarahel na ang gwardyang nagngangalang Kako ang papalit sa kanyang posisyon sa oras na nagtagumpay ang kanyang misyon. Lumabas si Sarahel sa kanilang silid at lumipat siya sa room 1014 kung nasaan ang ating bida na si Kurapika. Nasa harapan nito ng pintuan ng kwarto kung nasaan naman si Prinsesa Wobble. Ibig sabihin mga idol, si Sarahel ang gwardyang dadalo para sa ikalawang session ng pag-training ni Kurapika sa mga tagapagsilbi ng bawat prinsipe para matuto ng nen. Bukod kay Sarahel, may iba pang mga tagapagsilbi ang dumalo. Ang karamihan sa kanila ay mula sa unang session at nagpatuloy lamang ngayon para mas maging bihasa sa nen. Ang iba naman ay marunong na talaga sa nen at nasa silid lamang dahil may iba silang agenda. Sinabi ni Kurapika na dahil maraming tagapagsilbi ang dumalo sa silid, hahatiin niya ang grupo sa dalawa. Una ay ang beginners class at ang pangalawa ay ang introductory class. Pinangako ng Hunter na lahat ng nasa introductory class ay matututo sa nen sa loob ng 2 linggo.
Habang ang mga estudyante naman sa beginner's class ay matututo ng isa sa 4 na prinsipyo ng NEN kada linggo sa loob ng 1 buwan. Dagdag pa ni Kurapika na ang mga prinsiping may parehong paniniwala o sang-ayon sa tigil patayan ay pwedeng magdagdag ng isa pang tagapagsilbi para dumalo sa kanyang NEN training. Medyo nabigla dito ang sundalo ng unang prinsipe at NEN expert na si Furikov dahil sobrang ikli nga naman ng 1 buwan. Pero sinabi niya na hindi ito imposible para sa mga NEN user na nagkaroon ng NEN matapos ang isang NEN attack. Medyo nakaramdam din siya ng pangamba dahil kapag nagpatuloy ng 1 buwan ang tigil patayan na inumpisa ni Kurapika, ang unang batch na tinuruan niya ng NEN ay magiging ganap ng NEN users. At bilang sundalo si Furikov, alam niya na banta na ang mga ito dahil hindi na sila ordinaryong tao. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ng bawat tagapagsilbing ipinadala ng mga prinsipe. Halimbawa dyan ng babaeng tagapagsilbi ng ika-13 prinsipe. Ito ay si Naipei. Mukhang takot siyang tinatanong si Beliranti ukol sa naganap na pagpaslang sa loob ng silid ng isang di pa kilalang assassin. Ang dalawang tagapagsilbi naman ng ika-11 prinsesa na sila Elarja at Ladulus ay nagbubulungan ukol sa paganda ng kanilang mga balat at pagaan ng kanilang pakiramdam matapos magkaroon ng kakayahan ng NEN. Ang mga katulong naman ng ika-10 na sila Locoli at Yuri ay pinag-uusapan ng sospetsya nila na patay na si Kacho. Samantalang ang mga gwardya ng ika-7 prinsipe na sila Satobi at Hobayich ay mas interesado na matuto sa NEN para sa promotion o para magkaroon ng mas mataas na katungkulan. Napansin nila mga idol ang katulong na si Sarahel. Maaaring dahil nagtataka sila kung bakit katulong at hindi isa sa mga private army ang ipinadala ng ika-2 prinsesa. Walang kinakausap si Sarahel sa silid pero iniisip niya kung paano niya isasagawa ang kanyang planong paslangin si Wobble. Sa kabilang banda naman ay si 10th Tori. Tumawag siya sa ika-3 prinsipe na si Zhanglei upang sabihin dito na hindi na nila kailangang magdagdag ng sundalo dahil makakabawas ito sa mga nagbabantay kay Zhanglei. Bukod dyan, kaalyansa nila si Kurapika kaya pwede silang magpaturo dito anumang oras pagkatapos ng training. May punto si 10th Tori dito pero ang isa pa sa mga rason kaya ayaw niya na magdagdag pa ng isang gwardya sa training ay dahil gusto niyang siya lamang ang maging malakas sa kanilang hanay. Bukod sa ika-3 prinsipe, kaalyansa na din nila Kurapika ang ika-5 prinsesa na si Tobepa kaya ina-analyze ng kapitan ng private army nito na si Maor ang sitwasyon. Gusto niyang magpatulong kay Kurapika para sa isang pribadong training dahil sigurado siya na sa ngayon hindi agad papatayin ng mga sundalo ng unang prinsipe sa Tobepa dahil nagpakita na ang guardian spirit beast nito. Makalipas ng ilang sandali, na kompleto na ang klase. Nagdagdag ng isang tagapagsilbi ang grupo nila Kacho at Fugetsu. Sinama nila si Lizula at Tonyesta habang ang ika-7 naman ay dinagdag si Gato. Hinati ni Kurapika ang introductory class at beginner class sa dalawang grupo. Eksaktong 9 na estudyante bawat grupo. Pagkatapos ay inumpisahan na niya ang pagkasanay. Pumasok sa kanyang isipan ang kamatayan ni Hackenberg. Naalala niya na namatay ito nang hindi nila nalalaman kung ano ang mga pagyanig na nagmumula sa silid nito. At naniniwala si Kurapika na ang unang prinsipe na si Benjamin ang may pakana sa sinapit ni Hackenberg. Naisip ni Kurapika ang posibilidad na samantalihin ang pangyayari upang lumikha ng kaguluhan na magagamit nila para matakasan ang succession contest. Nag-aalala si Kurapika dahil si Hackenberg ay nagsilbing banta para sa mga matatandang prinsipe at pag-asa naman para sa mga mas bata. Pero ngayong wala na siya, kailangan niyang mas mag-ingat sa mga susunod na aksyon ng mga matatandang tagapagmana. Habang nag-iisip, pinagmamasdan si Kurapika ni Sarahel at biglang nagtaas ng kamay si Slaka. Nagpakilala ito bigla bilang sundalo ng ika-2 reyna. Sabay-sabing gusto niya sumali sa introductory class upang matuto din ng NEN. Hindi naman kumontra dito si Kurapika pero nagtataka ang ibang mga gwardya kung bakit nito inamin na sundalo siya ng ika-2 reyna. Gayong gwardya siya ng ika-3 prinsipe na hindi naman anak ng reynang kanyang pinagsisilbihan. Parang sinabi niya na din na isa siyang espiya. Nainis ang gwardya ng ika-3 prinsipe na si Sakata dahil nagbibigay si Slaka ng mga kung ano-anong impormasyon sa ibang mga gwardya. Tiningnan ni Slaka ang nagngingit-ngit na si Sakata, sabay nginitaan ito. Sinabi ni Slaka sa kanyang sarili na dahil wala naman ding plano sila Sakata at Kurapika na bigyan siya ng mahalagang impormasyon, mas mabuti pang matuto siya ng NEN para sa reynang kanyang pinaglilingkuran. Nagsalita muli si Kurapika sa harapan at sinabing may mahalaga siyang impormasyon ukol sa NEN na makakapagpabago sa takbo ng succession contest at tingin niya ay dapat na niya itong sabihin sa lahat.
Pinahinto siya ni Sakata dahil gusto nito sarilinin ang impormasyon para sa kanila. Pero pinakalma ni Kurapika ang kapwa gwardiya sa pagkasabi na wag itong mag-alala dahil ang impormasyon ay hindi lamang magagamit ng mga prinsipeng may alam ng sekreto, bagkos mapapakinabangan ito ng lahat. Sinimulan ni Kurapika ang kanyang anunsyo sa pagpapaliwanag ng succession contest at paglilinaw kung bakit ba isang prinsipe lamang ang kailangang mabuhay sa magkakapatid. Ayon sa Hunter, ang rason ng succession contest ay hindi lamang para pumili ng bagong hari, kundi para na din sa kasaganahan ng imperyo ng Kakin. Ginagawa ito sa pamamagitan ng 9 abilities ng mga unang hari sa loob ng madaming panahon, at para mas masigurado ang kalalabasan ng ritual, pinalakas nila ang 9 abilities sa pamamagitan ng vows at limitations. Dinagdag ni Kurapika na ang panata at limitasyong ipinataw sa succession contest ay ang pagkasakripisyo ng sariling mga kadugo para makapili ng isang hari. Sa ngayon, ayun lamang daw ang alam nila sa kondisyon ng succession contest, pero kung titingnan daw nila ng maigi ang Matsurigoto, mas maiintindihan nila ang ritual. Ang Matsurigoto ay isang sinaunang konseptong Hapones na ang ibig sabihin ay pamamahala sa isang bansa na hindi hiwalay sa pagsamba sa mga Diyos. Sa paniniwalang ito, ang isang pinuno ay hindi lamang namumuno sa mga tao, kundi ginagampanan din ang mga ritual at seremonyang panrelihiyon upang mapanatili ang kaayusan at pagpapala ng mga Diyos. Meron daw itong 4 na yugto ayon kay Kurapika. Una ay ang pagdarasal sa Diyos. Ito ang paglikha ng 9 vow ng hari habang nananalangin ng kasaganahan sa Diyos. Ang pangalawa ay ang pag-aalay sa Diyos. Ito nga ang pagsasakripisyo ng Kakin sa kanilang mga kadugo. Ang pangatlo ay ang pagpapatahimik sa kaluluwa ng mga nasawi. Ito daw mga idol, ang pagkasama-sama ng mga namatay sa succession contest at pagdala sa kanila sa 2 lokasyon para makalika ng isang aura field. Bale, ito yung prosesyon ng mga yumao at baka ito ang nagpapaliwanag mga idol sa lihim ng silid kung nasaan ang hari at ang bangkay ng mga namatay sa succession contest. At ang pang-4 daw ay ang pamumuno gamit ng kapangyarihang naipon matapos ang ritual. Inilahad ni Kurapika na kapag wala daw ang mga hakbang na ito, ang Nen na kailangan para mapanatili ang mga Guardian Spirit Beast at ang kapangyarihang kailangan para mapamunuan ng isang imperyo ay hindi mabubuo. Sinabi ni Kurapika na ang Black Whale ay magbabiyahe pa sa loob ng 1.5 buwan. Sa pagtatapos nila ng biyahe at sa eksaktong araw ng pagdaong ng barko, ipapakilala ang bagong hari ng Kakin. Ibig sabihin mga idol, sigurado si Kurapika na kailangan may isa na lamang prinsipe ang buhay sa kasagsagan ng biyahe, dahil kapag nagkataong higit sa isang prinsipe ang buhay sa succession contest, babagsak sa pamumuno ang pamilyang Huiguro. Sumabat si Tentori sa pagtatanong kung ang ibig bang sabihin ni Kurapika ay mapapalitan ng sistema ng pamamahala ng Kakin. Sumagot ang Hunter sa pagsasabing ganito nga ang siguradong mangyayari. Nagtataka namang nagsalita si Maor sa pagpunto na paano nasabi ni Kurapika kang mapapalitan lamang ang pamumuno kapag nabigo ang succession contest. Hindi ba pwedeng mamamatay silang lahat kapag may natirang higit sa isang prinsipe sa pagkatapos ng biyahe? Pinaliwanag ni Kurapika na ang rason nito ay dahil sa paglikha ng panata at limitasyon. Hindi mo pwedeng alisin ang mga pagpipilian ng isang non-user sa paglikha ng panata dahil hindi limitation o restriction ang tawag doon, kundi coercion o sapilitang paggawa ng bagay na labag sa loob nila. Tama si Kurapika dito. Kung inyong maalala mga idol, ang restriction o limitation na nilagay ni Kurapika sa kanyang chain jail ay magagamit lamang niya ito sa mga miyembro ng Phantom Troop at mamamatay siya kapag hindi ito nasunod. Hindi ito sapilitan dahil pwede namang hindi siya gumanti o lumikha na lamang ng ibang ability. Ito ang naging rason kaya sobrang lakas ng kanyang mga kadena. Ganito din sa succession contest, hindi direktang sinabi ng hari na magpatayan ng kanyang mga anak hanggang sa may isang matira. Ang binanggit niya lamang ay magiging hari ang isang prinsipeng mabubuhay sa succession contest. Pinagpatuloy ni Kurapika ang pagpapaliwanag sa pagkasabi na ang panatang nilikha ng mga unang hari ng Kakin ay nag-iwan sa kanila ng pagpipilian. Ito ang kalayaang piliin na mabuhay ang higit sa isang prinsipe, kapalit ng pagkawala ng kapangyarihan para pamunuan ang kaharian. Nilahad din ni Kurapika na ang kondisyong kanyang isinawalat ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mas mahihinang prinsipe dahil pwedeng hintayin na lamang ng mga ito ang pagkatapos ng 2 buwang biyahe para mabuhay. Pero ang kondisyon ding ito at ang time limit ay banta sa pamumuno ng magiging susunod na hari.
Nagulat si Furikov sa huling sinabi ni Kurapika sapagkat parang lalong pinapatindi ng Hunter ang kagustuhan ng mga malalakas na prinsipeng ubusin ng mga mahihina nilang kapatid sa lalong madaling panahon. Si Furikov ay sundalo ni Benjamin, ang unang prinsipe na sang-ayon sa pagpaslang sa kanyang mga kapatid para mapamunuan ng maayos ang kaharian. Kaya kapag nalaman niya ang impormasyong sinabi ni Kurapika, baka lalo itong magmadali sa pagpatay sa ibang mga prinsipe kagaya ni Wobble. Hindi pa man maayos na nakakapag-react ang lahat sa revelasyon ni Kurapika, may isa pang sinabi ang Hunter. Ayon sa ating bida, ang ika-14 na prinsesang si Wobble ay hindi nagtatagli ng sapat na kwalifikasyon para sa succession contest. Nagulat ang lahat sa impormasyong ito. Hindi ako sigurado mga idol kung anong ibig sabihin ni Kurapika sa revelasyong ito. Sinasabi niya ba na si Wobble ay hindi isang huwiguru? Pero ipinakilala si Uwito bilang ika-8 reyna at asawa siya ng mismong hari, kaya pasok ang kanyang anak sa kwalifikasyon para maging tagapagmana. Ang ibig sabihin ba ni Kurapika ay hindi tunay na anak ni Haring Nasubi si Wobble, kaya ang dugo niya ay hindi tinanggap sa succession contest. Pero bakit siya isasama ng hari sa isang ritual kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng kaharian? O di kaya naman, ang kahulugan ni Kurapika sa pagsasabing hindi sapat ang kwalifikasyon ni Wobble para sumali sa succession contest ay dahil masyado pa itong bata. Kung inyong matatandaan, sinabi ng tagapagsilbi ng hari na sa pagsasagawa daw ng seed-urn ceremony, kinakailangang isipin ng isang prinsipe ang kanyang pagnanais sa trono ng Kakin. Maaaring dahil sa sobrang bata pa, hindi ito na isagawa ni Wobble, dahilan kung bakit wala pa hanggang ngayon ang kanyang guardian spirit beast. Hindi pa tayo sigurado dyan mga idol, pero ayan lamang ang naiisip kong rason sa sinabi ni Kurapika kung aalisin ko ang posibilidad na nagsinungaling ang Hunter para masigurado ang kaligtasan ni Wobble. Natapos ang kabanata mga idol sa eksena na nagpapakita ng mahimbing na pagtulog ni Prinsesa Wobble habang ang kanyang ina na si Reyna Uwito ay nakatalikod sa kanya. Isa ba itong senyales na ang batang sinusubaybayan natin ngayon ay merong tinatagong sikreto na pakana ni Reyna Uwito? Ang mga kasagutan dyan idol ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata.